Hello, Kaka! It's Coffee Basic Learning. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba ang nagiging epekto ng water temperature sa coffee brewing. Magandang topic din to. Pero, syempre, bago yan, simulan muna natin sa salita ng Diyos. And let me share with you a Bible verse from the book of John, chapter 14, verse 6. Babasahin ko sa inyo. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino bang hindi nakakaalam sa verse na to? Ibig sabihin, si Jesus lamang ang daan, papunta or patungo sa Diyos Ama at sa kaligtasan. Hindi ito sa pamamagitan ng sariling gawa, kundi sa pamamagitan lamang niya. Sa mundong ito na napakaraming choices at ang daming daan na pwedeng tahakin, pinapaalalahanan tayo ni Jesus Christ na siya lamang ang tunay na daan. Kaya nga sinabi sa verse, sabi ni Jesus, ako ang daan. Kaya kapag nalilito tayo sa desisyon, sa problema, o direksyon sa buhay, si Jesus lang ang gabay. Hindi lang siya nagtuturo ng daan, siya mismo ang daan. At nabagit pa sa verse, di ba, na si Jesus ang katotohanan. Dito kasi sa buhay natin na napakaraming opinyon at paniniwala, si Jesus lang natin makikita ang tunay na katotohanan. Ang kanyang salita lamang dapat ang magiging basihan natin sa ating pamumuhay. Isa pang nabanggit sa verse na si Jesus ang buhay. Ibig sabihin nito, hindi lang pisikal na buhay, kundi buhay na may kabuluhan at walang hanggan. Ang tunay na kapayapaan at kagalakan ay nanggagaling lamang sa relasyon sa Panginoon. Kaya tayo mga tao, kapag may pagsubok, try natin tanungin yung sarili natin. Sinusunod ba natin ang daan ni Jesus Christ o ang sarili lang nating daan? Coffee fam, lagi niyong tatandaan na ang pagtitiwala at ang pagsunod sa Panginoon araw-araw ang maglalapit sa atin sa tunay na kaligtasan at kapayapaan. Amen. Okay, back to our topic. Ano nga ba ang epekto ng water temperature sa mga brewing method? Kaya naman, iisa-isahin natin ang mga yon. Una, kapag ang tubig ay masyadong mainit, like above 96 degrees Celsius. Pag mainit ang tubig, nagiging epekto nito ay over-extracted. Kaya naman, ang nagiging lasa ay posibleng mapait, sunog, and astringent. Kapag masyadong mainit kasi ang tubig, pati yung mga hindi ka nais-nais na compounds ng coffee ay napupul or nakukuha. Kapag ang tubig naman ay masyadong malamig, ito yung below 88 degrees Celsius, ang epekto naman nito ay nagiging kulang yung extraction or tinatawag din na under extraction. Siyempre kapag under extraction, ang mga posibleng nagiging lasa nito, maasim, matabang, weak at hindi lumalabas yung tamang sweetness and aroma. Ito madalas nangyayari sa mga pour over coffee. Dahil na rin sa kettle temperature na masyadong mababa minsan ang water temperature. Kaya naman ang ideal range water temperature for coffee brewing is from 90 to 96 degrees Celsius. Ito kasi yung temperature kung saan lumalabas ang tamang sweetness, balanced acidity, at mas malinaw ang mga flavor notes. At pangalawa, kung paano ba nakakaapekto ang water temperature sa coffee brewing, ito ay ang iba't ibang roast profile. Ang mga roast level gaya ng light, medium, and dark roast ay may iba't ibang structure at solubility. Ang ibig sabihin ng structure, ito yung tumutukoy sa pisikal na pagkakabuo ng coffee beans, lalo na ang cell walls. Yung solubility naman na tinatawag, ito yung kung gaano kadaling matunaw o ma-extract ang flavor compounds sa tubig. For example, yung asukal. Di ba kapag mainit yung tubig, mas madaling natutunaw yung asukal? Kapag malamig naman yung tubig, ang hirap or ang tagal matunaw ng asukal. So yun din yung solubility na tinatawag pagdating sa kape. Kung gaano madaling matunaw or makuha yung flavor compounds. Okay? Sa water temperature sa light roast, mas mataas dapat ang temperature na kailangan. Like 94 to 96 degrees Celsius para ma-extract ang complexity. Ang light roast kasi ay mas compact at dense ang beans. Mas sarado pa ang structure at mas intact pa ang cell walls. Ibig sabihin nun, sa light roast, mas mahirap pasukin ng tubig at mas mahirap palabasin ang flavors. Kaya naman, mas kailangan ng mas mataas na water temperature. Pagdating naman sa medium roast, ang water temperature niyan ay mga nasa gitna. Like 92 to 94 degrees Celsius. Kasi hindi siya masyadong dense, katulad ng light roast, hindi sobrang porous, na katulad naman ng dark roast. By the way, kapag sa coffee context, ang ibig sabihin ng porous, sa coffee beans maraming internal gaps or air spaces. Mas maninipis ang cell walls, kaya mas madaling pasukin ng tubig at mabilis ma-extract ang lasa kumpara sa light roast. Okay? Sa dark roast naman, ang water temperature na madalas na ginagamit dito ay mababa, like 88 to 92 degrees Celsius. Kasi syempre dito sa dark roast, mas maraming internal gaps ang beans. Mas manipis din ang cell walls kumpara sa light roast and medium roast. Mas brittle ang dark roast, kaya mas mabilis din pasukin ng tubig at mabilis lumabas ang flavor compounds sa dark roast. Kapag ginamitan mo kasi ng mataas na water temperature ang dark roast, sobrang bilis ng extraction nito. Lumalabas din ang mga harsh bitterness. Dry din ang lasa at walang clarity. Okay na tayo doon? Okay, coffee fam. Ang mga water temperature na nabanggit natin ay depende pa rin yan. May mga bagay din kasi na nakakaapekto sa water temperature. Gaya ng brew method na may iba't ibang heat retention at extraction style. Sunod yung grind size, brew ratio and time, bean origin, at personal taste preference. Kaya naman, ang temperature is a fine tuning tool. Hindi siya first major adjustment. Kung baga, bago kayo maglaro or mag-experiment ng different water temperature
temperature, unahin or i-check nyo muna yung mga ibang parameters, gaya ng dose, grind, yield and ratio, and brew time. Pagkatapos yung magawa at ma-check ang mga yon, saka nyo gawin or i-adjust ang water temperature. Okay? So, yun lang naman nga ni, I hope na nakadagdag na naman tayo ng additional learning and ideas sa inyo Coffee Fam. And again, sa mga Coffee Fam natin na may gusto pang idagdag na idea of learnings about this topic, please just comment down below para sa mga Coffee Fam natin na madagdagan pa yung kanilang mga learnings. Of course, Coffee Fam, please do share this video again. Di ba nga? Sharing is caring. Yun lang. This is your online barista. God bless us all.